Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon, minsan pa. Binabati ko po ang ating mga kapatid doon po sa may ibaba, no? Kamusta na po kayo riyan, mga senior citizens, no? Sana po ay malusog kayo, malakas, at ngayon ay nagkaroon ng iba yung kagalakan sa puso sa pag-awit sa Panginoon, no? Binabati ko rin yung ating mga kapatid sa Paysawan, Bagak, Bataan, sa ating mga YouTubers, sa lahat po ng mga tahanan, ano? Ganun din sa mga panauhin natin na ngayon po ay nandito ngayon sa loob ng bahay-sambahan, ano? Binabati ko kayo at welcome ko po kayong lahat, no? So, sana po ay maging comfortable po kayo sa inyong mga upuan. At salamat din sa mga kapatid na naging tapat sa buong linggo na patuloy na dumadalo sa mga gawain ng ating bahay-sambahan, ang ating Wednesday na pag-aaral po at ang ating prayer meeting every Friday at of course Sunday, no? Yung mga panauhin natin kung kayo po ay libre, no? Nababasa naman nyo sa tuwing umaga yung mga gawain na ito, no? Inaanyahan namin kayo na kung Miyerkules na gabi ay wala kayong ginagawa, 7:30 ng gabi po yon hanggang 9 po yon. Tapos Friday, ganun din po, no? Inaanya namin kayong dumalo at kayo po ay mapagpala, no? Tayo po ay sumandaling manalangin at magpasalamat sa Diyos. Ama, nagpapasalamat po ako sa araw na ito ng pagsamba. Salamat po sa pinagkaloob mong mensahe sa araw na ito. Dalangin namin na ang mga salitang ito ay maghatid ng kaluwalhatian at karangalan sa banal mong pangalan. Pagpalain mo po, Panginoon, ingatan at gabayan ang iyong mga minamahal na lumalakad ayon sa iyong kalooban. Dalangin ko pa rin na marinig at maunawaan ang lahat ng mensahe ng mabuting balita ng may bukas na puso na lalong luluwalhati sa iyong banal na pangalan. Samantala, ang iyong abang lingkod ay itago mo sa iyong likuran upang ang masilayan lamang ay ang buo mong kaningningan sa araw na ito. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. No? Purihin natin ang Lord. Minsan pa. Ngayon pong umaga ay dudulog tayo sa isang mensahe na maghahatid sa atin ng isang maningning na liwanag mula sa mga siniping salita ng Panginoong Kristo, no? Ito po ay isang serye, no, na may kabuuang pamagat na Shining as Lights in the World. Noong mga nakaraang linggo ay tuloy-tuloy po yung ating mensahe na patuloy na umaanyaya at nagbibigay inspirasyon doon sa mga kapatid, no, na lumago po sa kanilang mga pananampalataya, no? Ngayon naman ay ating tutunghayan ang paksang ito na una sa sharing ito na may pinamagatang In the Midst of a Crooked and Perverse Generation, no? Ang matinding alalahanin ng mga Kristiyano sa panahong ito ay ang mabilis na pagbabago ng lipunan na mas naging masahol pa kaysa dati nitong kalagayan. Daman-daman natin lahat yan. Tulad ng inilarawan ng ilang theologians, tayo ngayon ay nabubuhay sa isang post-Christian culture, no? Lumalabas na ang mga lumang kaugalian na mabuti at minsang pinanghahawakan ng tao ay hindi na po gaano tinatanggap ng nakakarami. Halimbawa, ang mga taong nananampalataya sa Diyos, sa Biblia, sa salita ng Diyos at kay Jesus na anak ng Diyos, hindi na po gayon ang kanilang pananaw. Karamihan sa mga tao, hindi na tinatanggap ang mga pangunahing prinsipyo tungkol sa moralidad na itinuturo sa luma at bagong tipan. Ang masakit pa nito, kinukutya nila ang mga taong gumagawa nito at itinuturing na makaluma raw at wala na sa panahon. Halimbawa, hindi na rin po mahalaga yung kasal dahil isang pirasong papel lang naman daw yun. Ang mga tao ay gustong-gusto ng divorce.
na lumaganap sa Pilipinas. No? Ang mga Kristiyano daw ay nabubuhay sa isang makalumang kultura at napaglipasan na ng panahon, lipunan at relihiyon. No? Sa ating lipunan po ngayon, ang paghihiwalay at ang pagsasama ng walang kasal, ang kabaklaan at katomboyan ay tinatanggap na bilang alternative o kapalit na pamumuhay ng tao. Tanggap na po ng tao to at mataas po ang bilang nila at talagang sinusuportahan pa sila ng maski ng gobyerno. Sa relihiyon, ang mga tungkol ng simbahan, may mga homosexual na ministro at iba't ibang anyo ng bagong panahon na tinatanggap na rin ng marami. Ano kaya ang reaksyon ng mga Kristiyano sa mga pagbabagong ito sa ating lipunan? Ano kaya ang maaari natin gawin upang mabago ang maling tinatahak na ito ng ating lipunan sa kasalukuyan? Dapat po ba tayong bumuo ng kilusan at subukang baguhin ang takbo nito gamit ang pang-organisasyong kapangyarihan ng simbahan? Dapat ba tayong mag-boycott, mag-picket o gumawa ng iba pang anyo ng pang-ekonomiyang blackmail? Dapat ba tayong gumamit ng karahasan kung kinakailangan? Ano po ang maaari natin gawin upang maprotektahan ang ating sarili, ang ating mga anak o ang buong pamilya? Dapat ba natin baguhin ang ating mga pananaw upang umayon sa pananaw ng lipunang umiiral? Dapat ba nating ihiwalay ang ating sarili o bumuo o magbuo ng sariling komunidad? Naniniwala po ako na ang banal na kasulatan ay may maibibigay na tamang sagot. Patunayan sa isang liham na isinunod ni Apostol Pablo na ibinigay niya sa mga taga-Pilipos, sa mga Kristiyanong naninirahan sa lungsod na sobrang naimpluwensya ng kulturang Romano kasama ang paganismo, ang intelektualismo at ang moralidad. Ang sulat ni Apostol Pablo sa kanila, kung isusulat ngayon, malamang na pareho rin ang ilalaman nito. Lalo na ang mga bagay na binanggit niya sa Aklat ng Pilipos, Kabanatang 2, 12 hanggang 16. Ang sabi niya ganito, kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng isang saling-lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Na nanghahawakan sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Ang paksapong ito ay una sa serye na dinisenyo ni Apostol Pablo upang mapansin po nating mabuti. Naniniwala ako na naglalaman ito ng patnubay para sa mga Kristiyano na bubuhay sa panahon ngayon sa gitna ng isang baluktot at masamang henerasyon. Nagbibigay ito ng direksyon, pag-asa at mga babala na tutulong sa atin upang magningning bilang mga liwanag sa sanlibutan. Sa paksang ito, tatalakayin natin ang mga bagay na kapupulutan ng aral. At doon sa mga susunod na paksa, bubuuin natin at lalagumin ng lubusan ang bawat punto nito. Halimbawa, kung tayo po ay magniningning bilang mga ilaw sa gitna ng isang baluktot ng masamang henerasyon, kailangan po natin ganapin ang mga mahalagang bagay. No? At una rito yung binanggit ni Apostol Pablo kanina, Roman number 1, by working out our own salvation first. Hindi naman bago sa inyo to, no? Working out our own salvation. Kapag binigyan kahulugan ang mga katagang ito na sa wikang Pilipino ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan, maiintindihan natin
na hindi sapat na tanggapin lamang ang Panginoong Jesucristo at maligtas. Makinig kayo mabuti, lalo na yung mga bago. No? Ulitin ko po yun. No? Ang sabi rito, hindi sapat na tanggapin lamang ang Panginoong Jesucristo at maligtas. Pag-aralan po natin ito ng malalim at seryoso, sapagkat ang Ebanghelyo po ay hindi maaaring magkompromiso. Lalo-lalo sa mga matatagal ng Christians na isip nila iligtas na sila, magandang pakinggan yung mabuti at suriin ang mensahe ngayong umaga. Kung nais mong maligtas, kailangan mong unawaing mabuti ang sinasabi ng mga talata sa Biblia, tulad ng mababasa sa Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sang katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Parang ang sarap basahin, ano? Pero naintindihan po ba natin? Hindi sapat na tanggapin lamang siya, ang kailangan ay sumampalataya sa kanya upang hindi mapahamak. Kung pagpamasa natin itong aral na ito, itong talatang ito, meron siyang pinapakitang kondisyon. Tingnan nyo. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos ng katauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. May purpose siya. Para ano? Upang ang sino mang sumampalataya, sino man among you, ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. In short, yung sumasampalataya lamang po ang maliligtas, no? Para lang bigyan ko ng mariing pansin, no ha? Sabi po nito, kailangan sumampalataya sa kanya at magkakaroon lamang ng buhay na walang hanggan ang sino mang sumampalataya sa kanya. So basahing mabuti at unawain ang nilalaman ng salita, meron po siyang kondisyon, mga kapatid. Kung, no? Ang sino mang sumampalataya sa kanya, yun po yun. Sabi po sa John chapter 6 verse 40, take note, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pareho ang nilalaman yan. At sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ano sabi? At sumampalataya sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Binibigyan po ng mariing pansin yung pagsampalataya, yung sumampalataya. No? Yun po yun, importante. No? Huwag tayong madulas lang kasing basahin yan, pero kailangan intindihin natin mabuti. Sa Filipos 2:12, ganito naman ang sinasaad. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama ay, tingnan niyo po sabi, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Work out your own salvation. Work out means live out. Ipamumuhay mo yung kaligtasan. No? We are not working for salvation, but showing the works of salvation. Kasi naligtas ka na eh. No? Ulitin ko at makinig kayong mabuti, no? Okay. Ang ibig sabihin, hindi po tayo naligtas dahil sa mga ginawa natin. Sa halip, kung naligtas ka, sinasabi mo ligtas ka, kailangan ipamuhay mo ang kaligtasang ibinigay sa iyo ng Diyos. Kailangang makita ito sa buhay mo. No? You live out. Pinakikita, nakikita. Obvious na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ay ligtas. Get nyo? Kahit di mo sabihin, nakikita ng tao yon. Sinasabi ng talata na isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Lagi magkasama yung takot at panginginig. Makinig po kayong lahat. Kayong mga tunay na naligtas, kailangan makita ito sa inyo. Save ka ba? Kailangan makita yan sa buhay mo. Paano? Isabuhay ang kaligtasan ng may takot at panginginig. Ibig sabihin, maingat ka. Ibig sabihin, maingat ka. No? Kailangan ang seryosong pag-iingat, magbabantay ka laban sa tukso, umiwas sa anumang maaring makasakit sa Diyos,
at masira ang kanyang banal na pangalan at ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Living out, you live it out, no? Nakikita yan kasi ligtas ka eh. So hindi natin ginagawa ito para maligtas tayo. Hindi po, ligtas ka na nga eh. So may plano ang Diyos sa bawat buhay. Dapat nating isabuhay ang planong iyon at ito po isang personal na bagay. No one can do it for anybody. Ikaw ang gagawa niyan. Ipamumuhay mo yan. Ang Diyos ang nagtatanim sa ating puso ng kaligtasan kay Kristo. Dakila at banal, kahanga-hanga at siyempre walang hanggan. No? Mapalad yung mga taong nakasumpong sa plano ng Diyos, lalo-lalo na yung mga umaattend ng Bible study rito, yung mga regular na gumagawa sa mga gawain ng Panginoon, mapalad po kayo. No? Mapalad kayo kung aktibo niyong ipinamumuhay ang mga natutunan ninyo. Kailangan mag-aral ng mabuti ang lahat tungkol sa kaligtasang tinanggap nila. Bakit po? Letter A, if we are not careful, listen, we may lose our salvation in the way we react to others. Kumpletohin mo ang basa, ha? Kumpletohin mo. Baka sabihin si pastor, nagulat po ba kayo? Na ang kaligtasan pala ay maaaring mawala sa isang tao? No? Makinig kayo mabuti, ha? Alalahanin natin na hindi tinuro ng Biblia ang eternal salvation. Wala pong eternal salvation. Ang itinuro ng Biblia ay eternal life o buhay na walang hanggan. Wala pong eternal salvation. Katunayan, hindi nakakagulat na mga Kristiyano ay maaring mahulog mula sa biyaya ng Diyos ayon sa Biblia. Totoo po ba ito? Tingnan natin. Pwede bang ang isang mananampalataya na nag-aakalang saved na siya, pwede ba siya mahulog out of grace? Galatians chapter 5 verse 19 to 21. Hindi maikakaila ang hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Christian po yan. Nag-aaral na siya, nandiyan na siya, nag-aaral siya. Pinapaalalahanan na siya ni Apostol Pablo dahil kung magkakamali pa siya ng buhay niya, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi po ako nagsabi niyan, si Apostol Pablo. Ligtas ka na ha, kaya pala ganyan ka na ngayon ha, kaya pala ganyan na yung asal mo. Yan po yung Christian Ligtas naman ako Pangako ng Diyos sa akin yun. Tama. Hindi naman nagkamali ang Diyos sa kanyang pangako Ikaw ang nagkamali. No? Malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Dapat magpakatatag tayo at huwag na nating pasaning muli ang pamatok ng pagkaalipin. Kaya mabigat yung mga nag-aakala na ligtas na hindi na sila mapapahamak daw. Kung magpapatuloy ka sa kasalanan, wala kang magiging bahagi sa kaharian ng Diyos. Yan ang sinabi ni Apostol Pablo. O basahin natin itong susunod na talata at masinop natin pag-aralan ang mga inilalarawang panganib na hatid nito. No? Ngayong umaga, magigising ka. Kailan ka man ipinanganak, maalala mo ngayon kung ano yung tinanggap mo at malalaman mo rin kung ano yung panganib na hinaharap mo kung hindi ka magiging maingat. Roma 11:18-22. Ang sabi, huwag kang magmalaki sa mga sangang pinutol. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa mga ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Kung parang puno, di ba? Sanga ka, katawan ka dyan, yung ugat ang kumukuha ng lahat ng mga nutrients mula sa lupa para mabuhay yung katawan at sumigla yung mga sanga. Ang sabi sa 19, sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong. Ang tinutukoy po ito yung bansang Israel. Pinutol ang sanga ng mga taong ayaw tumigil sa kasalanan. Yung mga taong ligtas na. Tapos, yung ito namang hindi ligtas, idinugtong siya ron. Inugpong. Ayan
pinutol ang mga sanga upang ako'y maidugtong, ikaw yon. Tapos, totoo yan, pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos. At ikaw naman ay idinugtong dahil sumampalataya ka sa Kanya, kaya't huwag kang magmalaki. Sa halip ay matakot ka. Kita niyo po yun? Ano pa sabi? Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghihinayangan niya? Kita mo yun? Christian ka, no? Saved ka na, no? Yung nakakabit sa puno, tinanggal eh. Kaya tinanggal yun para iugbong ka. Pero kung yung original nga, tinanggal eh. Ikaw pa kaya ang panghihinayangan ng Diyos? Ibig po sabihin, nakakilala ang taong ito at sumampalataya sa Panginoon, wala rin makapaghihiwalay sa kanya sa pag-ibig ni Jesus. Yun ang lagi niyang banat, no? Sige. Ang problema, hindi naman dumadalo sa mga gawain ng mga pagtitipon. Hindi naman siya nakikita sa church eh. On and off siya. Makinig po kayo, lalo yung mga bago. No? Kung tinanggap niyo si Kristo, salamat sa Diyos. Pasalamat kayo. Pero huwag kayong mag-aakala na okay na kayo. Makinig kayong mabuti sa mga aral. Subaybayan ninyo. Pakinggan niyo mabuti. At isabuhay ninyo. Okay? Hindi naman dumadalo sa gawain. Nakalagay na nga dyan yung every Sunday naka-display dyan eh. Hindi naman dumadating eh. Binabalaan ko yung mga matitigas ang ulo. Patuloy siyang namumuhay sa kasalanan at dahil dito, inihiwalay niya ang kanyang sarili kay Kristo at tinanggihan niya ang kagandahang loob ng Diyos. Ayon kay Apostol Pablo. Anak na yan eh. Kumbaga, tinanggap na niya eh. Okay, sige, Christian ka na. Sige, saved ka na. Okay. Pero kung ganyan nga, paano gagawin natin? Ang ganda ng paliwanag eh. Di ba? Kapag ligtas ng isang tao, susunod siya sa aral at mga gawain ni Kristo. Ang sabi po ni Apostol Pablo na binasa natin kanina, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan ng may takot at panginginig. Fear and trembling. Pwede yung pa-relax ka. Yan. Saved na ako eh. Ha? Walang takot ang taong ito. Hindi talaga siya sumampalataya sa Diyos. Dahil hindi naman siya sumampalataya talaga, mapapahamak siya at alam na natin kung saan siya mapupunta, no? Kung hindi siya magbabalik loob at mag-iingat. Kung tunay siya sumampalataya, susunod siya. Ituloy po natin yung karugtong ng binasa natin nito. Dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi, kayo may puputulin din. Warning, ano? Kita niyo? Ano yun? Saved na yan eh. Saved na yan. Bakit kailangan putulin siya? Kasi hindi sumampalataya eh. Sinasabi lang niya, sumasampalataya siya. Mati naman po ako ng church eh. Lagi naman ako nagsisimba, ganito, ganyan. Talaga? Makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos, naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo may puputulin din. O hindi ba maliwanag na kahit na nakadugtong ka sa katawan ng puno, ngunit hindi ka naman nanatili sa pananampalataya at nagmamalaki ka pa, puputulin ka. No? Tatanggalin ang pangalan mo sa aklat ng buhay ng kordero. Ito pa, Mateo 24:12-13. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang madiligtas. Ayun. Sino yung maliligtas? Hindi ko po sinulat yan. May kondisyon eh. Ano sabi? Ngunit ang manatiling tapat, kung hindi ka tapat, paano? Hindi ka kasama dyan. Ngunit ang manatiling tapat, hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yun po yun. Yung full description ng kaligtasan, yun po yun. So, mananampalataya rin at naisip niyang ligtas na siya.
nanlalamig naman at hindi nanatiling tapat. Yung gawain ng Diyos, binabaliwala niya. Yung pinananabikan natin mga pag-aaral tuwing Miyerkules at Biyernes, siya hindi naman nananabik dun eh. Kaya makikita mo kagad yung personality, iba. Kaya nyo? Sinasabi pa natin, una ang Diyos, love the Lord your God with all your heart, etc., etc. Pero hindi naman po ganun eh. Nakita nyo? Madali lang po sabihin. Wala naman sa gawain eh. Madali kasi magbasa. O, ligtas na ako. For God so loved the world. Ayan. Madali po yan eh. Madali yan. Pero tingnan nyo yung kondisyon ng puso ninyo. No? Nagpatuloy sa kasalanan, kaya nanlamig. Yun ang dahilan. Yung kasing kasalanan, hindi naman yun nangalunya ka lang eh. Yung nagpakasasa ka sa... Marami pong pinagbungmulan yung kasalanan. Yung hindi pagiging tapat sa Diyos, yung hindi pagsamba sa Diyos, ano pong tawag mo ron? Kasalanan po yun. Kung ang Panginoon ay number 1 sa buhay mo, hindi mo wawala yan kailanman sa isip mo. Pero kasi hindi naman siya number 1, meron kang ibang Diyos na kapalit ng Diyos na totoo. Yan po totoo, makipagtalo kayo sa akin. Magdebate tayo tungkol yan. Meron kang ibang Diyos eh. Get mo? Ang sabi ng aklat, yun lamang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Maliwanag, di ba? Hindi tayo maaaring magpabaya sa kaligtasan tinanggap natin. Ito pa. Ito save na rin to, kaya lang inalis niya. Sabi nito, inalis niya ang propesiya sa aklat at hindi tinuturo sa mga tao. Hindi niya tinuturo. Revelation chapter 22, verse 19. Ano sabi? Ayan o. So meron pa, may paalala. Sino pinapaalalahanan? Ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang narito ay aalisan naman ng Diyos ng karapatan sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Ano pong ibig sabihin yan? Ba't sasabihin naman niya kung hindi naman pala kailangan yan, tanggalin na natin yan. So ano maaaring makapaghiwalay sa tao kay Kristo? Ano pa? Di kasalanan at ang hindi pagsisisi sa mga ito. May kasalanan ka lang, pero wala lang po. Attend ka lang, pero may kasalanan ka. Hindi ka naman nagsisisi, hindi mo binabago yung buhay mo, ayaw mong sumunod. Di ba? Halimbawa, yung Christian, number 1 na panuntunan ng buhay ng isang Kristiyano, yung araw na linggo, wag kang mawawala sa gawain ng Panginoon. Number 1 po yan. Ibig sabihin, magtatrabaho ka, mag-aaral ka, magkakalkal ka ng bukid, etc., etc., wala ka nang babanggitin na pasasalamat sa Diyos, wala ka nang ihahandog sa Diyos at the end of the week. Nakita niyo po yun? Basahin natin sinasabi ng Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 5, verse 3-5. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit malamang na kayo nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim sapagkat ang nakasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. It's all there. Nandiyan na po lahat yan. Di ba? Itong nakikiapid, mahalay, sakim, ilan lang po yan? Marami po yan eh. Wala naman ako dyan eh. Lahat ng kasalanan, kasama po. No? Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9 and 10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Hindi naman, no? Baka dinadaya mo lang, save ako eh. Save na ako eh. Baka dinadaya mo sarili mo, walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, sabi mo, hindi ka na sumasamba sa Diyos-Diyosan. Meron ka pa rin Diyos, sinasamba mo pa rin. Ipinalit mo sa tunay na Diyos. Saliksikin mo ang sarili mo sa umagang ito, kapatid.
Kita mo? Nangangalo niya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Kaya binanggit ko na yung tomboy tsaka bakla. Hindi po normal yon. Hindi po ginawa ang lalaki para sa lalaki at ang babae para sa babae. Hindi po ganon. No? Sino nag... Kita niyo na? Bagamat ang mga Kristiyano sa Korinto ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng pananampalataya at katunayan, binati sila bilang mga banal ni Apostol Pablo sa kanyang sulat. Nagkaroon po ng malaking pagkakabahabahagi sa gitna ng kongregasyon dahil ang ilan ay nagpakasasa sa matinding imoralidad at ang ilan ay may unethical na mga pag-uugali. No? Nagagalit siya dahil kumikilos ang mga taong ito na parang hindi naligtas. Kasi sinasabi nila save sila eh. Pero yung buhay nila, yung kaligtasan tinanggap nila, hindi po nakikita sa buhay nila. Save ka ba? Dapat mukha kang save na talaga. Nakikita yung buhay, ipinamumuhay mo yung salvation na ibinigay sa iyo ng Diyos. Yun po ang punto rito. Naintindihan nyo? Kasi sinasabi mo, save ka eh. Ipakita mo. No? Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Pahayag 21, 6 hanggang 8. Sinabi pa rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. Sino po yon? Yung mga Christian na winner. Yung mga Christian na nagtagumpay sa kanilang pamumuhay Kristiyano. No? At ako'y magiging Diyos niya at siya na may magiging anak ko. Subalit, malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Sino ba yung mga duwag na yan? Yung mga, nahihiya ako, ayoko mag-share ng gospel. Sila na lang. Ayan. Ng mga taksil, yung mga tumalikod sa pananampalataya. Ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ano po mangyayari sa kanila? Ang magiging bahagi nila ay sa lawa ng nagliliyab na asupre, ito ang pangalawang kamatayan. Wala po tayong inimbento yan. Biblical lahat yan. Itong pulpito, dito lumalabas yung salita ng Diyos. Dinideliver sa mga taong nakikinig. Hindi natin maaaring pagwalang bahala. Bakit? Nakagigimbal po yung paalalang ito. Kung Christian ka at saka may ganyang kakasalanan, hindi ka na makakatulog. Hindi ka makakatulog. Magkakaroon ka ng anxiety. Alam mo yan? Sinabi po ni Apostle Pablo sa 1 Corinthians chapter 9, verse 27. Ano sabi niya? Subalit sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Nakikinig kayong mabuti? Bakit po? Bakit? Sapagkat ayaw niyang madisqualify siya matapos niyang mangaral sa iba. Inilarawan po ni Apostol Pablo ang pagsakripisyo sa sarili upang maakit ang iba sa pananampalataya kay Kristo gamit ang halimbawa ng marathon. Inihambing niya ang kanyang sarili sa isang atleta na nagpipigil sa sarili at nagsasanay upang makamtan o makamit ang korona. Disiplina po ang kailangan. Share ka ng share. Mamaya, ligtas yung sinyera mo, ikaw hindi. Ano? Kasi makasanlibutan ka pa rin eh. Ang isip mo lagi. At saka mahirap yun. Diyos mo, pinapalitan mo ng ibang Diyos. Isa lang ang Diyos eh. Huwag nang palitan. Kita niyo po yun? Maraming tao ang nagsisikap na baguhin ang sarili, no? Sa pamamaraan ng sanlibutan, kaya nalayo sa kaharian ng Diyos. Maliwanag po yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa Galacia 5:19 hanggang 21. Pakinggan niyo mabuti. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Pakikiapid, paulit-ulit po to. Kahalayan at kalaswaan.
pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapot sa isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad to, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Outsider ka, hindi ka pwedeng pumasok dyan. Kaya anong tawag po natin dyan? Yung mga hindi ligtas, huwag natin pag-usapan yon. Ang pag-usapan natin yung ligtas. Yung nagsasabing ligtas. No? Ligtas nga, pero gumagawa naman ng mga bagay na bawal ng Diyos, tulad ng mga nabanggit ni Apostol Pablo. Wala siyang bahagi sa kaharian ng Diyos. Nakita po ni Apostol Pablo ang pangangailangan maging maingat rin tayo kung gusto nating iligtas ang iba. Kailangan tayo mismo mag-ingat tayo. Ulitin ko yung pinasa niya. 1 Corinthians 9:27. Sinasanay ko at sinusupil ang aking katawan upang sa gayon hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Marami sa inyo nag-share dyan. Sabi ko nga baka yung sinishare nyo, ligtas kayo, hindi. Trahedya po ito. Matapos kang mangaral sa iba, tapos ma-disqualify ka lang pala. Di ba? We can be more careful, no? Shine as lights in the world. No? Ano po sabi sa ikalawang bahagi, binabasa natin yung buong talata. With fear and trembling. Ito, dapat nag-iisip na mabuti ang mga Kristiyano sa umagang ito. No? Yan mismo sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Nababasahin ko po sa King James na Tagalog. No? Pilipos 2:12b. Kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sino po ligtas dito sa church? Ayan. Ano dapat gawin? Letter A, the word fear in connection with God is not popular today. Totoo po yan. Hindi totoo sa iba ang takot sa Diyos, kaya hindi ito popular sa simbahan ngayon. No? Pati sa church, ganyan din. Akala nila yung mga activity na ginagawa nila pamalit doon sa kailangan nilang gawin para sa Lord. Pinapalitan lang nila, alam niyo yun, para lang masabi na naglilingkod naman kami. Ano pong ibig sabihin ni Apostol Pablo nung sabihin niya, isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig? Iniisip ng ilang mananampalataya na marami pa silang kailangan gawin para makumpleto ang sinimulan ni Jesus sa kanila, na para bang kulang pa ang ginawa niya. Mga kapatid, wala po tayong maidadagdag sa mga ginawa ni Jesus dahil tinapos na po niya ang lahat. It is all finished. Ang ibig sabihin ng talata ay kailangan natin gawin ang mga gawain ng isang naligtas bilang katibayan na tayo ay naligtas nga. Nakuha nyo? No? If you claim na save ka, dapat yung buhay mo talagang save ka na. Di ba? At saka hindi ka pwede maging kampante. Balikan mo yung puno na tinanggal, yung sanga, ipinalit ka. Yung original tinanggal ikaw pa. Ba't ka naman panghihinayangan ng Diyos, no? Kita mo yun? Ano? Matakot kung hindi tayo lumalakad ng wastong pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ano sabi? Working out our salvation is very different from working for our salvation. Malaki mo magkakaiba niyan. Nakita nyo? Ayan lang, maintindihan mo na yun, no? Working out our salvation is very different from working for our salvation. Magkaiba po yan. Gumagawa ka para maligtas ka. Hindi, dito naman gumagawa ka dahil ligtas ka na. Doon, gumagawa siya para maligtas siya. Magkaiba po yan. Tila nabawasan po yung konsepto ng pagkatakot sa Panginoon dahil sa ating maling interpretasyon. No? To the point na wala nang panginginig, no? Wala nang panginginig at takot sa Panginoon. Maaaring hindi natin binibigyan din ng panganib na dulot nito. Katunayan, buong linaw na tinuro ng Panginoong Hesus ang wastong pagkatakot sa Diyos. Yung tamang pagkatakot itinuro ni Jesus sa Mateo 10:28.
Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahan pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Mabait ang Diyos eh. Ngayon, mabait na mabait siya. Pero alam mo bang dadaling ka niya sa impyerno kung kailangan? Mali yung konsepto natin sa Diyos eh. Mabait siya pero mabagsik siya. Christian ka, niligtas ka lang eh. Yabang mo naman. Di ba? Yung original nga, pinatay eh. Yung original, pinatay. Eh ikaw, sino ka ba? No? Punta natin letter B. The need to have proper fear and trembling. Hindi po ito tulad ng iniisip ng karamihan. Natatakot at nanginginig dahil natatakot sa Diyos. Natatakot na hindi sapat ang kanilang ginawa para pasayahin ang nagagalit na Diyos. Ang takot at panginginig ay isang Hebreyong salita na nangangahulugan ng pagkamangha sa kabutihan ng Diyos. Kailangan ipamuhay ng maingat ang kaligtasang tinanggap natin sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa atin upang naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Siya po yun. Siya yung nagbibigay sa atin. Siya yung nagdi-deliver sa atin. Kaya tayo nakakagawa ng mga bagay na mabuti dahil yun ang gusto ng Diyos. Yun ang binibigay niya sa atin. Maaaring may isa pang dahilan kung bakit walang bunga ang isang Kristiyano. Hindi tayo nanginginig bilang mga ilaw o hindi tayo nagniningning bilang mga ilaw sa sanlibutan. Kumukurap-kurap tayo. Kuminsan hindi na umiilaw. Kaya hindi kumbinsido yung masa sa paligid. Pagka tayo dumadaan minsan, baka tayo iniismiran. Alam niyo yun? Basahin natin sinabi ni Jesus. Ano sabi niya sa Mateo 5:14-16? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Wala din naman taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng malaking takalan. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayun din naman, dapat niyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Yan ang mandate. No? Dapat paliwanagin ang inyong mga ilaw. Pastor, pundido po, pastor eh. Wala nang ningning. Tamad sa gawain, ayaw mati ng gawain. Mga taon to. Gusto maligtas pero tamad. Tumigil nga kayo. Gusto mo pumunta ng langit? Paghirapan mo. Dahil pinaghirapan yung langit. Hindi pwedeng paupo-upo ka dyan, darating ka lang kung kailan mo gusto dumating. May gawain ka. Gusto ng Diyos lumago ka. Gusto ng Diyos ibahagi mo yung salita niya para maraming taong maligtas. Hindi pwedeng pa-ekis-ekis ka lang. Hindi pwedeng ganyan. Kailangan pangaral yan eh. Hindi pwedeng ano. Kaya yung pastor ang pastor hindi dapat duwag. Dapat sabihin mo kung ano gusto sabihin ng Diyos. Sabihin mo. May mga pastor na nababakla. Naku, yung kongregasyon baka hindi na umaten. So what? Sino nawalan? Diba? Tuturo mo yung tama sa kanila. At hayaan mo silang manginig sa takot. Yun po yung ginagawa ng mga tunay na naligtas. No? Ano pa ang babasahin natin? Sa Roman number 3, by letting God work in us. Kasi kumikilos ang Diyos sa buhay natin eh. Sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 2:13, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Yung Holy Spirit nangungusap sa Espiritu natin eh. Sinasabi kung ano, oy may gawain kayo ngayon. Example lang to. May gawain ngayon Miyerkules. Oy may gawain ngayon Biyernes. Nasaan ka? Nasaan ka? Kita niyo na. First, God works in us to will His good pleasure. Kabilang dito ang pag-aalay o pag-akay ng isang mananampalataya na maglingkod sa Panginoon. Ikalawa,
Ang Diyos ay kumikilos sa atin upang gumawa para sa kanyang kasiyahan, for His good pleasure. Ang Espiritu ng Diyos ang nagbibigay ng parehong pagnanasa at pag-akay upang mabuhay ang mananampalataya para sa Panginoon. Letter A, to succeed as lights in the world. Upang magtagumpay, no? Bilang liwanag sa sanlibutan ito. Mahalagang magtiwala tayo sa Diyos, isang bagay na higit pa sa ating kakayahang maunawaan. Ang hirap ng Christian. Sabi ng mga bagong tumanggap, hirap pala maging Christian. Talaga mahirap. Wala naman sinabi ng Diyos na pagkatapos niya maligtas, sige, pagduduyan ko na kayo habang buhay. May hirap po talaga. May titiisin, may hirap. Kaya kung nahihirapan ka dumating pagka-Miyerkules dito, o makinig kayo mga tumanggap sa Panginoon, nahihirapan ka dumating pag-araw ng Biyernes, malabo yung tinanggap mo. Yung mga tumanggap sa Panginoon at naligtas dahil sumampalataya, nananabik sa gawain ng Panginoon. Nananabik ka. Uy, ano bang araw ngayon? Miyerkules. O yan, may gawain tayo. Uy, maganda na kayo. May gawain tayo. Biyernes ngayon, may gawain tayo. May prayer, pamilya. Hindi uma-absent yan. No? Lalo-lalo na yung mga bago. Kailangan matutunan niyo po ito. Huwag niyong hayaan na makalampas. No? Nagpupuwit nga kayo sa mga telebisyon, nagpupuwit kayo sa sugalan dati, nagpupuwit kayo sa inuman eh. Ngayon, ang pagpupuyatan nyo, hindi naman pagpupuyat yan. Pagpupuyat ba yan alas 7 ng gabi? O 7:30 ng gabi hanggang 9? Di ba? O. Ano sabi ni Apostol Pablo sa Efeso 3:20 gabi din? Ang sabi niya, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihang nag-aari sa atin. Siya yung nag-i-inspire. Siya yung nagbibigay sa atin. No? Tapos sabi niya, sa Kanya ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Kumikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. Maging sa oras na to. Ang mga mensahe at mga talatang binabasa natin ay galing sa Diyos po yan. No? Kumikilos ang Diyos sa ating kalagitnaan. Ano pa sabi ni Apostol Pablo sa Filipos 1:6? Natitiyak kong ang mabuting gawaing pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Jesucristo. Yun ang pangako niya. Paano malulubos yan kung wala ka naman, kapatid? Paano malulubos yan, yung gawain yan, kung wala ka naman? Kita niyo po yun. Yung mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay Kanyang tatapusin. Kung wala ka, paano? Kaya nga mula ngayon hanggang sa katapusan ng ating buhay, iingatan niya ang mga tunay na mananampalataya. Ulitin ko iingatan ng Diyos ang mga tunay na mananampalataya at hindi niya pababayaan habang nanatili sa pananampalataya. Ulitin ko po yun, habang nananatili tayo sa pananampalataya. Ang sabi po sa letter B, But if we are not careful, we can easily, medyo biniting ko lang po yan para, no? Ito po ay kung inalis natin ang pagsisikap ng Diyos na siyang gumagawa at kumikilos sa atin. Alam mo yon, pinipigilan natin siya na gamitin tayo ng ganap, at least for doing things for our own good. Natin niyo ba yon? Kasi gumagalaw ang Panginoon sa atin, gumagawa siya ng mga bagay na mabubuti sa atin. And we should allow it. Makinig tayo. By listening and understanding the Word, we are allowing God to do all His things for us. Ganyan? Sa ibang pagkakataon, susuriin natin kung paano siya kumikilos sa atin at kung ano ang magagawa natin para isulong ang gayong mga gawain. No? Another important element in our shining as lights is that we go about our task. Gampanan natin yun. Ano man ang ating ginagawa, gawin natin ito ng maayos. Roman number 4, doing things without murmuring and disputing. No? Sabi po ni Apostol Pablo, gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang pagtutol at pagtatalo. Wala pong bulong-bulungan. Makinig kayo
Pag kayo may mga task sa church, no, at wala yung ibang kasama nyo, uy, wala si Nakwa na. Tayo na lang ng tayong gumagawa dito. Familiar po kayo sa tinig na yon? Tayo na lang lagi, sila walang ginagawa. Letter A, maintaining a positive attitude. Ang pamumuhay po sa gitna ng isang baluktot na henerasyon ay nakapaghahatid talaga ng discouragement sa atin. Maaari tayong magreklamo kapag pinayagan natin mangyari yon. Hindi tayo magiging epektibo sa ating mga gawain kung puro tayo reklamo at pagtutol. No? Ang pagbubulong-bulungan, makinig kayong mabuti, ang pagbubulong-bulungan ay maaaring maghatid sa atin ng kapahamakan. Posible po ba yon? Tulad po ng nangyari sa Israel. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 10 to 12, ang sabi, huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Ayan po, nakasulat po yan. No? Hinatulan ng Diyos ang kanyang bayan, ang bayang Israel. Ano po nangyari? Bumuka ang lupa at ang apoy ay bumaba mula sa langit. Sinunog ang 250 kalalakihan na naghahandog ng kamanyang. Ano pa nangyari? Pinuksa ng salot ang 14,700 na mga nagbubulong-bulungan laban kay Moses at kay Aaron. Sarap ng buhay natin sa Egypt, tinanggal-tanggal. Dinala-dala tayo dito sa desert. Tapos wala naman palang kain, ipakain kundi mana. Pinalaya sila ng Diyos, nagrereklamo pa. Ha? Dati kang makasalanan, inalis ka ng Diyos sa kasalanan, ngayon nagrereklamo ka pa, pati ba naman Miyerkules, pati ba naman Biyernes may gawain pa, may linggo na nga eh. Hindi mo naisip kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo, pupunta ka ng impyerno, pinara niya, hininto niya, kinuha ka, dinala ka niya sa kaliwanagan, at ngayon ay iligtas na. $250 men, 14,700 na nagbubulong-bulungan. Kung magtatrabaho ka, kung wala yung iba, okay lang yan. Total, ginagawa mo naman yun kasi mahal mo ang Panginoon eh. Mahal mo yung gawain eh. Sabi nung kasama, dalawa lang tayo. Kaya natin yan, dalawa tayo. Kaya natin yan. Kasama natin si Lord yan. Walang reklamo. Ano po ang karugtong ng, sabi to, huwag din tayo magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya nilipol naman sila ng anghel na namumuksa, verse 11. Nangyari yun sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sino mang nagakalang siya nakatayo. No? At baka siya matisod. No? So by doing things without murmuring and disputing. Letter B, by getting along with your brethren. May mga kapatid tayo sa church, no? Ang pagkakaisa sa pagitan ng mga magkakapatid ay lubang mahalaga habang kinukumbinsi natin ang sanlibutan, ang mga kapitbahay, ang mga kaibigan natin sa kaligtasang mula kay Jesus. Kailangan silang makumbinsi. Kailangan makita nila ang pagtutulungan at ang pagmamahalan ng mga naligtas sa isa't isa. No? Kaya nga, nababalitaan natin ang ilang magkakapatid kay Kristo na may alitan at idinudulog ang kanilang di pagkakaunawaan sa barangay. Nakakaya po, di ba? Ano sasabihin nila sa atin? Nangangaral tayo ng tungkol sa pag-ibig ni Kristo tapos hindi tayo nagkakasundo. Lalabas na hindi totoo ang mga ipinapahayag natin sa kanila. We can manage all our, yung mga difficulties, problems. We can manage it inside the church. Dito maaayos ang lahat, kahit anong gulo, maaayos po yan. Hindi na nyo kailangan dalhin pa sa labas yan. Nakakahiya po eh. Nangangaral tayo ng mabuting balita eh. Masamang balita ay nababalitaan nila. No? Ang pagtatalo sa isa't isa ay isang larawan ng pagkamakasanlibutan.
at namumuhay pa ayon sa laman. Kung mangangarap tayo sa sanlibutan, huwag natin payagan ang ating sarili sa mapanirang gawaing tulad ng pagbubulong-bulungan at pagtatalo. Mahalaga ang maayos nating ugnayan sa mga nasa sanlibutan upang makilala nila si Jesus. Ano sabi ni Apostol Paul? Dugtong niya sa Philippians chapter 2, verse 15, upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng mga taong mapandinlang at mga masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng bituing nagniningning sa kalangitan. Ang ganda, oh. Ang ganda ng mga bituin, ano? Ang ganda, ang dami nila, oh. Humahanga tayo. Sino kayo naglagay niyan dyan? Ano? Paano kayo nakarating dyan? Ano? Hinahangaan. Hinahangaan natin yung ningning. Ganon din ang buhay natin. Kung tayo nagniningning sa sanlibutan, hahangaan ng mga tao. Hindi mahirap sa kanilang tanggapin ang ebanghelyo ni Kristo. Hindi mahirap. Sabi pa, ito pa yung resulta ng pangaral ni Apostol Pablo dahil sa church, may nagkagulo, sinulatan niya si Timoteo sa 2 Timothy chapter 2, verse 24 to 26. Ano sabi ni Paul? Ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabuti sa pakikitungo sa lahat, mahusay magturo at matiyaga. Mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa Kanya, baka sakaling marapatin ng Diyos na sila'y magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo na bumihag at umalipin sa kanila. Lahat po yung mga salitang yan ay pakinabang sa atin. At nakalulungkot po, maraming mga Kristiyano na nagpapatawag na Kristiyano na gumagamit ng mga pamamaraan ng lumang tipan sa kanilang pagsisikap na baguhin ng isa't isa. Ha? Sa lumang tipan, alam natin ang gantihan doon. Mata sa mata, ngipin sa ngipin. Pag pinatay mo yung kapatid ko, papatayin ko kayong lahat. Parang gano'n, no? Wala akong no? Pero, tulad na sinabi ng ating Panginoong Hesus, tayo ay dapat maging matalino, gaya ng ahas, at hindi nakakapinsala tulad sa maamong kalapati. Mateo 10:16. Tingnan ninyo, isinusugo ko kayo na parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat, kaya't maging matalino kayong gaya ng ahas at maamo na gaya ng kalapati. Finally, kung tayo po ay talagang nagniningning bilang mga ilaw sa gitna ng isang baluktot at masamang henerasyon, dapat po natin panghawakan ang salita ng buhay. No? Roman number 5, holding fast the word of life. Ito, babalikan natin. Letter A. Remember, the Word of God is the sword of the Spirit. Huwag niyong kalilimutan po yan. Ito ang pakinggan niyo ha, ito ang tanging nakasasakit na sandata laban sa kaaway natin, nakaloob sa atin ng Diyos. Itong sandatang ito, bigay ng Diyos sa atin. Ito lamang yung sandatang nakakasakit sa kaaway. No? Efeso 6:10 hanggang 17. Bilang pangwakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma na kaloob ng Diyos. Sandatang pandigma. Upang mapaglabanan ninyo ang mga pakana ng dyablo. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan at sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo. Ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot ang dibdib ng baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sandalyas ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. No?
Kumpleto ang Diyos eh. Talagang hindi lang niya tayo nilikha. Nung nilikha niya tayo, binigyan pa niya tayo ng proteksyon. No? Ito ay instrumento kung saan ang Espiritu ang nagko-convict sa mundo ng kasalanan, nagbubunga ng pagsisisi, at nagdadala sa bagong kapanganakan. No? May pinapaalala po si Pedro sa atin sa umagang ito. Si Apostol Pedro sa unang Pedro 1.23. Sabi niya, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. Meron pa po, Romans chapter 1, verse 16. Ano sabi ni Paul? Hindi ko ikinahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Letter B, let's go to letter B. Sabi niya, we must both hold fast and hold forth this powerful word. Ano po ibig sabihin yan? Hawakan ng mahigpit, hawakan ng maingat. Hawakan ng mahigpit ang pag-aaral at pagsasabuhay. Hawakan ng maingat ang mga ninanasan nating baguhin. Hold fast and hold forth. Sa ganito, makabubuting sundin natin ang halimbawa ni Ezra at ang pagkakasunod-sunod kung saan niya inilapat ang kanyang sarili. Ito po ay mababasa sa Ezra chapter 7, verse 10. Ano sabi rito? Buong sikap na pinag-aralan ni Ezra ang kasulatan ni Yahweh upang maisagawa niya ito at upang maituro niya sa bayang Israel ang mga batas at tuntunin nito. Panghawakan po natin mabuti ang mga aral ng Panginoon. Gawin ito at sa huli, maingat na ituro sa iba. Ngayon, naintindihan nyo na ngayong umaga marahil, no? Yung mga nagkiklaim na save kayo, save. Okay, ako hindi makikipagtalo sa inyo. Pero tandaan ninyo, huwag kayong kasi siguro dyan pagka kayo ay sa laula. No? Sabi mo, save ka, pero yung salvation na tinanggap mo, hindi nga nakikita sa buhay mo eh. Yung salvation, yun yung tinatawag natin grace ng Lord. Biyaya yun. Ibinigay niyan sa atin. Tinanggap natin. Sa mga kapatid, iingatan mo yung tinanggap mo. Galing sa Panginoon yun eh. Di ba? Ingatan mo yun. Ipamuhay mo kasi iba na yan eh. Isinilang na nga kayo sa bagong pagkatao eh. Iingatan mo yan. Para yung buhay mo, nakikita ng ibang tao na sila mismo magsasabi. Get nyo? Huwag po tayong yung hindi maingat ang mga Christian minsan eh. Nabanggit ko nga kanina yung mga may gawain tayo, kaya pinaalala ko sa mga bago. Total, tinanggap nyo na ang Panginoon, sumampalataya kayo. Yun po yung sinasabi, hold fast. Panghawakan nyo po yun. No? Tinanggap nyo na ang kaligtasan mula sa Panginoon. Pag-ibayuhin po nyo, i-work out ninyo. Work out your own salvation. Salvation you receive from Christ. Kailangan kumikilos po yun, yung kaligtasan na yun. Hindi po yung tinanggap, dinala sa bahay, iniwan sa sulok, tapos na, saved na ako. Yung tinanggap ninyo, isinasagawa nyo, isinasabuhay ninyo. Kaya doon sa mga bago, lalo yung mga nasa Bible studies, magpatuloy po kayo, no? Inaanyahan ko kayo every Wednesday, every Friday, and lalo-lalo yung Sunday. Huwag kayong makakalimot. No? So sa akin pong pagtatapos, nananalig ako na magniningning tayo bilang mga liwanag sa gitna ng isang baluktot na at masamang henerasyon kung sisikapin nating pag-aralan at sundin at gawin ang mga aral na tinatalakay natin tungkol sa paksa ngayong umaga. Shining as lights in the world. Paano po natin magagawa? Paano natin isasabuyan? By working out our own salvation with fear and trembling, by letting God work in us, doing things without murmuring and disputing, holding fast the word of life. No? Kung ganyan po ay magiging maingat tayo, kung ang layunin natin ay mabago ang puso ng mga tao
sa daan ng Diyos, basahin po natin yung habilin ni Apostol Pablo sa Filipos 2:16. Habang ibinabalita ninyo sa kanila ang mensahe na nagbibigay buhay, sa gayon sa araw ng pagdating ni Kristo ay may pagmalaki kong hindi nawalan ng kabuluhan ang aking mga pagpapagal sa inyo. Palalawakin po natin ang mga kaisipang ito sa mga susunod pa natin paksa. Sa ngayon, napag-isipan mo na ba kapatid kung paano ka magniningning sa gitna ng isang baluktot at masamang henerasyong ito? Paano ba tayo magniningning? May glow dapat ang Christian, mga kapatid. No, ha? Hindi po pundido. Hindi po patay sindi. No, ha? Now you see them, now you don't. No, wala po pagka ganun po no? So, palalawakin natin yan. At sa mga susunod na linggo ay makakarinig pa tayo ng mga mensahe na maghahatid sa atin ng katinuan ng isip, no? So, purihin po natin ang mga pangyarihan Diyos. Ama, maraming pong salamat sa inyong salita na ipinagkaloob sa iyong church ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat patuloy na tinuturuan mo kami, Panginoon, ng mga bagay na madalas ay amin pong nakakaligtaan. Ama, sana po ay hindi namin malimutan, Panginoon, ang mga aral na binasa namin sa araw na ito, Panginoon. Sana ay patuloy naming pagsikapan, Panginoon, na ang mga salitang ito ay manatili po sa aming mga puso hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Ama, patuloy naming itinataas sa iyo ang gawain namin, ang lahat ng mga gawain namin, Panginoon, sa kapaligiran ng bagong baryo, Panginoon. Patuloy din namin, Panginoon, na tinataas din ang gawain ng bawat ministeryo, Panginoon, para sa lalong ikatatatag ng iglesyang ito, Panginoon. Muli, Ama, marami po salamat. Tanggapin niyo po ang pagpapala ng Diyos. Kayong lahat na umiibig sa Kanya, kayong nananatiling sumasampalataya sa Kanya, patuloy tayong mamuhay ng ayon sa kalooban niya. At ang biyaya ng Diyos na naghatid ng kaligtasan, ang bubuhay sa atin hanggang sa huling dako ng panahon. Purihin natin ang Kanyang dakilang pangalan at ang lahat ng mga sumampalataya at nanatiling tapat sa Kanya ay magsabi ng Amen. Purihin natin ang Panginoon at magbatian po tayo.